Paano kung sabihin ko sa iyo na ang sandaling huminto ka sa paghabol sa kanya ay ang sandaling napansin niya ang iyong pagkawala, tulad ng isang multo na bumabagabag sa kanyang pagmamataas? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang katahimikan ay hindi kahinaan? Ito ay estratehiya. Tinuruan ka na maniwala na ang pag-ibig ay nangangahulugang pagbibigay ng higit pa, pagpapatunay sa sarili, pagpapakita sa kanya na ibinibigay mo ang lahat. Ngunit narito ang totoo. Mas marami kang ibinigay, mas lalo siyang lumayo. Hindi dahil hindi siya nagmamalasakit, kundi dahil kailangan niya maramdaman na siya ang may kontrol. Hindi niya gusto ang iyong puso. Gusto niya ang tali sa paligid nito. Yan ang laro na hindi nakikita ng karamihan sa mga lalaki hanggat hindi pa huli ang lahat. Sinabi niya na sobra ka, masyadong emosyonal, masyadong laging nariyan. Kaya, lumayo ka. At na yon, ay iniscroll niya ang iyong profile na para bang naghahanap siya ng mga piraso ng isang lalaki na akala niya ay pag-aari niya. Ngunit ang lalaking iyon ay wala na. Inilibing mo siya sa ilalim ng disiplina. Pinalitan mo ang kanyang pananabik ng katahimikan, ang kanyang obsesyon ng layunin. Akala niya na ang paglisan niya ay sisira sa iyo. Hindi. Ito ay bumuo sa iyo. Dahil sa alingaw-mingaw ng kanyang pagkawala, huminto ka sa paghiling ng pahintulot upang maging delikado. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagpatay ng damdamin. Ito ay tungkol sa pagpapatalas ng sarili. Ito ang sining ng pagtayo sa apoy at pagtanging masunog. Huminto ka sa pagre-react at doon ka naging hindi mahawakan. Ito ang iyong muling pagkabuhay. Hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Hindi para pagsisihan niya ito, kundi para gawin siyang hindi mahalaga. Kung tapos ka ng maging predictable, kung handa ka ng maging makapangyarihan sa iyong katahimikan, i-hit ang like button na yan. Mag-subscribe, i-on ang mga notification, at magkomento sa ibaba. She lost access. I found purpose. Ngayon, magsimula tayo. Una, ang ilusyon ng kontrol. Hindi niya gusto ang pagiging magkapareha. Gusto niya ang kapangyarihan. Hindi sa relasyon, kundi sa iyo. Intindihin mo ito. Hindi ka mahal ng ilang tao. Ang gusto nila ay ang ibinibigay mo sa kanila. Ang iyong atensyon, ang iyong laging pagiging nariyan, ang iyong emosyonal na pamumuhunan. Hindi siya nalasing sa iyong pagmamahal. Nalasing siya sa kanyang kakayahang kontrolin ka. Sa bawat oras na mabilis kang sumasagot. Sa bawat oras na ikaw ang unang humihingi ng tawad. Sa bawat oras na yumuko ka. Para hindi na siya yumuko, akala mo ay katapatan yon. Hindi. Iyon ay control. At habang nagiging mas predictable ka, mas nawawalan siya ng respeto sa iyo. Hindi niya kailangang sumigaw, magmakaawa o makipag-away. Ang kailangan lang niyang gawin ay manahimik, magbawas ng pagmamahal, magpatagal sa pagsagot. At ganoon lang ikaw ay iikot. Mag-aanalisa ng mga text, magsisisi sa sarili, magtataka kung ano ang ginawa mong mali. Hindi iyon romansa, iyon ay psikolohikal na pakikidigma. At nilalaro mo iyon ng buo. Ginawa mo siyang iyong emosyonal na kompas at sa paggawa nito, ibinigay mo sa kanya ang mga susi sa iyong kapayapaan ng isip
Ngunit hindi siya naghahanap ng isang lalaki na susunod sa kanyang mga mood. Sinusubukan niya kung gaano kakalayo yumuko bago ka mabali. At narito ang malupit na katotohanan na hindi inaamin ng karamihan sa mga lalaki. Nawalan siya ng interes sa sandaling naramdaman niyang pag-aari ka na niya. Kapag naging emosyonal kang predictable, kapag alam na niya kung paano ka mapalundag, dun namatay ang atraksyon. Dahil pinapatay ng kontrol ang pagnanais, tapos na ang paghabol, tapos na ang laro. At sa kanyang paningin, ganoon ka na rin. Ngunit hindi ka patapos. Nagising ka na. Nakikita mo na ngayon. Nakikita mo kung paano ka minanipula, kung paano ginawang armas ang iyong kabaitan, kung paano ginawang kahinaan ang iyong kahinaan. Ngunit na yon ay baligtad ang laro. Huminto ka sa emosyonal na pagsagot. Huminto ka sa sobrang pagpapaliwanag. Huminto ka sa pagpapakita para lang patunayan na iba ka dahil sa wakas ay naiintindihan mo. Hindi niya gusto ang isang lalaki na mamahalin niya. Gusto niya ang isang lalaki na kaya niya. Pangalawa, ang bitag ng emosyonal na pagiging palaasa. Ginawa mo siyang sentro mo. Sa sandaling ginawa mo yon, nawala ang sarili mo. Uminto ka sa pagiging isang lalaking may direksyon, layunin at pananaw at naging isang salamin, sumasalamin lang sa kanyang mga damdamin, hinahabol ang kanyang pagtanggap. Kapag masaya siya, kalmado ka. Kapag malamig siya, nagpapanik ka. Hindi yan pag-ibig. Iyan ay pagiging palaasa na nagpapanggap bilang debosyon. Akala mo ay tapat ka, committed, at ibinibigay ang lahat. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, natakot ka. Takot na mawala siya. Takot na mapag-isa. Takot na harapin ang katahimikan. Kaya kumapit ka. Nagpaliwanag ka ng sobra. Nagbigay ka ng higit sa kaya mo. Isinakripisyo mo ang iyong mga hangganan para lang manatili siya. Ngunit narito ang paradox. Mas kailangan mo siya, mas kaunti ang gusto niya sa iyo. Dahil ang pagiging palaasa ay hindi nakakaakit ng tao, itinataboy nito sila. Itinuturo ng Stoicism ang isang katotohanan ito. Higit sa lahat, huwag kailanman ikabit ang iyong kapayapaan sa isang bagay na hindi mo kayang kontrolin at hindi mo siya kayang kontrolin. Hindi ang kanyang katapatan, hindi ang kanyang damdamin, hindi ang kanyang interes. Sa sandaling nakadepende ang iyong pagkakakilanlan sa presensya ng ibang tao, isinuko mo na ang iyong kapangyarihan. Kaya ganoon na lang ang sakit ng umalis siya. Hindi lang dahil nawala siya, kundi dahil kinuha niya ang iyong pagkakakilanlan sa sarili. Ngunit narito ang paggising. Makukuha mo muli ang kapangyarihang iyon. Hindi sa paghabol sa kanya, kundi sa pagbuo muli ng iyong sarili. Uminto ka sa pagbabatay ng iyong halaga sa nararamdaman niya tungkol sa iyo. Uminto ka sa pamumuhay para sa kanyang atensyon. At magsimulang mamuhay na may intensyon. Ang emosyonal na kalayaan ay hindi tungkol sa hindi pagmamalasakit. Ito ay tungkol sa hindi pagbagsak. Ikaw ang magiging pinagmulan ng iyong katahimikan, iyong kumpiyansa, iyong kalinawan. At mula sa lugar na yon, nagiging delikado ka, hindi sa iba, kundi sa bersyon ng iyong sarili na dating nagmamakaawa. Inaasahan niyang makikita kang wasak. Sa halip, nakikita kanyang tahimik, matatag, hindi natitinag. Ang katahimikang iyon, iyon ang lalaking hindi na nakadepende sa kanya para sa emotional na oxygen. Iyon ang lalaking hindi niya inaasahang maging ikaw. Pangatlo. Ang kawalan ay hindi wala. Ito ay kapangyarihan. Akala mo ay nag-iwan siya ng butas sa iyong buhay, na napapalibutan ka ng kawalan, na mayroong napakalaki at masakit na katahimikan kung saan naroon dati ang kanyang presensya. Ngunit narito ang katotohanang hindi kailanman napagtatanto ng karamihan. Sa mga lalaki,
Ang kawalan ay hindi isang puwang. Ito ay espasyo. At ang espasyo ay kapangyarihan. Dahil na yon ay may silid para sa iyo upang magtayo. Nang lumayo siya, akala mo may nawawala. Ngunit sa totoo lang, may ipinahayag. Kung gaano karami sa iyong sarili, ang ibinigay mo para lang manatili ang kanyang interes. Inabandona mo ang iyong mga layunin. Pinabayaan mo ang iyong focus. Pinilipit mo ang iyong sarili sa anumang hugis na maginhawa para sa kanya. Hindi yan pag-ibig. Iyan ay pagbubura ng sarili. Kaya nang umalis siya, ang naramdaman mo ay hindi lang kalungkutan. Ito ay pagkalantad. Nakatayo ka mag-isa sa giba ng isang lalaking binuo sa paligid ng ibang tao. Ngunit na yon ay makapag-uumpisa kang muling magtayo mula sa simula. Ang katahimikan na iyon, ito ay sagrado. Ang espasyo na iyon, ito ay sa iyo. At ang pagkakaiba sa pagitan ng isang mahinang lalaki at ng isang stoic na lalaki ay kung ano ang ginagawa niya sa kawalan na iyon. Ang mahinang lalaki ay nagmamadali upang punan ito ng distraksyon, rebound flings, nagmamakaawang text, mga pagsisisi sa hating gabi. Ngunit ang stoic na lalaki, ginagawa niya ang kabaligtaran. Umuupo siya dito. Pinag-aaralan niya ito. Inaangkin niya ito dahil sa kapanatagan. Lumilinaw siya. Sa pag-iisa, umaangat siya. Kapag inalis mo siya sa iyong focus, biglang lumalawak ang mundo. Naririnig mo muli ang iyong sariling mga saloobin. Naalala mo kung ano ang ibig sabihin ng pagpili sa iyong sarili. At narito ang hindi niya kailanman inaasahan. Nagagawin mong enerhiya ang iyong kawalan. Na ang espasyo na iniwan niya ay magiging larangan ng digmaan kung saan ka magbabago. Walang update sa status, walang watch me win na Instagram posts. Tanging tahimik, walang humpay na paglago. Isang lalaking nagiging hindi mahawakan, hindi nakikita, delikado. Hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil sa wakas, ay kontrolado niya ang kanyang sarili. Ibinigay mo sa kanya ang lahat. Na yon ay wala kang ipangapat, atraksyon sa pamamagitan ng pagkawala. Inaasahan niyang magmamakaawa ka, magda-double text, magpapanik, makikipaglaban para sa kanya tulad ng isang lalaking desperado na huwag mawala ang kung ano ang wala na. Iyan ang inaasahan niya, ang iyong reaksyon. Dahil ang iyong reaksyon ang nagpapakain sa kanyang kontrol. Ngunit nang hindi mo siya hinabol, nang hindi ka bumigay, nang nanahimik ka sa halip na magdrama, naramdaman niya ito. Hindi lang ang iyong pagkawala, kundi ang iyong kapangyarihan. Tingnan mo, ang atensyon ay pera. At dati ay ginugugol mo ito sa kanya na parang walang limitasyon. Sa bawat paglayo niya, hinabol mo siya. Bawat panlalamig, sinubukan mong painitin. Bawat katahimikan, sinubukan mong punan. Ngunit sa sandaling huminto ka sa paggawa niyan. Sa sandaling binigyan mo siya ng espasyo sa halip na paghabol, doon bumaliktad ang dinamika. Dahil na yon hindi niya alam kung saan siya nakatayo. Na yon ay nag-iisip siya ng sobra. Na yon ay iniscroll niya ang mga lumang mensahe. Nagtataka kung saan napunta ang iyong enerhiya. Ang atraksyon ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng patuloy na presensya. Ito ay nabubuo sa pamamagitan ng tensyon, sa pamamagitan ng kawalan ng katiyakan, sa pamamagitan ng hindi alam. Hindi kanya mamimiss kung hindi ka kailanman nawawala. Hindi kanya mapagtataka kung hindi ka kailanman magdidilim. Ang iyong pagiging laging nariyan ay ang kanyang kaginhawaan. Ngunit ang iyong pagkawala ay ang kanyang kuryosidad. At ang kuryosidad ay mas makapangyarihan kaysa sa closure. Kailangan mong intindihin ito. Naaakit ang mga tao sa kung ano ang hindi madaling ma-access. Kapag naging emosyonal kang mahirap makuha, kapag ang iyong enerhiya ay hindi na basta-basta na lang, doon tumataas ang iyong halaga. At hindi ito isang panlilin lang.
ito ay isang pagbabalik sa balanse. Dahil ang isang lalaki na hindi nangangailangan ng pagtanggap ay isang lalaking nakakakuha ng atensyon nang hindi humihingi nito. Gusto niya ang iyong focus. Nayon ay mayroon siyang iyong distansya. Gusto niyang hulaan mo. Nayon, siya ang nagtatanong sa kanyang sarili. Ang panlima, ikaw ang premyo. Nakalimutan lang niya. Hindi siya umalis dahil kulang ka sa halaga, umalis siya dahil uminto ka sa pag-arte na para bang mayroon kang halaga. Iyan ang malupit na baluktot. Kapag inilagay mo siya sa pedestal, kapag tinrato mo siya na parang premyo, sinimulang kanyang tingnan na parang isang tagahanga. Hindi ka pantay, hindi isang lalaki, kundi isa lang sa mga lalaking desperado para sa pagtanggap. At narito ang hindi sinasabi ng sinuman sa iyo. Kapag inilagay mo ang isang tao sa pedestal, sinisimulan kanilang tingnan ng mababa. Nakalimutan mo kung sino ka. Nakalimutan mo na mayroon ka ring inihahandog na ang iyong atensyon, ang iyong katapatan, ang iyong presensya, lahat iyon ay may kahulugan. Ngunit sa halip na kilalanin ang iyong halaga, ibinigay mo ang lahat ng iyong enerhiya sa pagpapatunay nito sa isang taong huminto sa pagkamit nito. Binigyan mo siya ng trato ng kasintahan habang binibigyan kanya ng pinakamababang kailangan. Nagalok ka ng pangako sa isang taong nagalok ng mga kondisyon. At sa paggawa nito, pinababa mo ang halaga ng iyong sariling pera. Ngunit maging malinaw tayo, hindi kanya pinababa ng halaga. Ikaw ang gumawa niyan. Sa bawat oras na binaliwala mo ang iyong sariling pangangailangan para lang mapanatili siyang masaya. Sa bawat oras na binaliwala mo ang mga babala para lang maiwasan ang paghaharap. Sa bawat oras na kinuntento ka sa mas kaunti para lang maiwasan ang mapag-isa. Hindi yan lakas, iyan ay takot. At ang takot ay hindi kailanman nakakakuha ng respeto. Ngayon, oras na para baliktarin ang pananaw. Ikaw ang premyo, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil ikaw ay naririto. Dahil nangunguna ka sa katapatan, sa ambisyon, sa integridad. At kung hindi niya nakita iyon, hindi yan kawalan. Iyan ay isang balang na iwasan. Hindi ka nilayon na patunayan ang iyong halaga. Nilayon kang protektahan ito. Ang isang tunay na lalaki ay hindi nagmamakawa na piliin siya. Pinipili niya ang kanyang sarili at bumubuo ng buhay na nagpapapagsisi sa mga taong umalis. Hayaan mong maalala niya ang iyong kabaitan. Hayaan mong mamiss niya ang iyong kapanatagan. Hayaan mong mag-scroll siya sa mga litrato ng lalaking dati niyang ganap na ma-access at matanto na ipinagpalit niya ang isang hari para sa kaguluhan. Ikaw ang premyo na nakalimutan lang niya. At nayon ikaw din hanggang ngayon. Pang-6. Ang sakit ay ang simula ng disiplina. Akala mo ay sisirain ka ng sakit na ang mga gabing nakatitig sa kisame, ang pagkabalisa, ang katahimikan, ang mga text na walang sagot ay magiging katapusan mo. Ngunit narito ang hindi sinasabi ng sinuman sa iyo. Ang sakit ay hindi parusa, ito ay tagubilin. Bawat matalim na gilid, bawat emosyonal na peklat, sinusubukan ka nitong gisingin. Hindi ka sinira. Ikaw ay muling binubuo. Nang una kang tamaan ng heartbreak, malamang ay gusto mong tumakbo. Takasan ito, pamanhidhin ito, lunurin ito sa mga distraksyon, bisyo, rebound, hookups, anumang bagay para lang hindi maramdaman. Ngunit itinuturo sa atin ng Stoicism ang isang bagay na kakaiba, isang bagay na mas malamig, isang bagay na mas matatag. Huwag tumakbo mula sa sakit. Pag-aralan mo ito. Hayaan mong hubugin ka nito. Isinilang ang disiplina sa sandaling huminto ka sa pag-iwas sa paghihirap at sinimulan mo itong angkinin. Sa bawat oras na nag-gym ka sa halip na mag-text sa kanya, iyan ay disiplina. Sa bawat oras na pinipigilan mo ang iyong dila sa halip, na ipadala ang mahaba at emosyonal na mensahe,
Iyan ay disiplina. Sa bawat oras na tinititigan mo ang kawalan at tumatangging umurong, iyan ang pagsilang ng ibang uri ng lalaki. Hindi sira, kundi pinanday. Nakita mo, ang sakit ay ang presyo ng kalinawan. Ang heartbreak ay hindi random. Ito ay isang salamin na nagpapakita sa iyo ng mahihinang bahagi, ang mga butas sa iyong pagkakakilanlan, ang emosyonal na puwang na pinunan mo ng kanyang presensya. Ngunit na yon, ang salamin na iyon ang nagiging iyong blueprint at bumubuo ka. Bumubuo ka ng hindi humihingi ng pagtanggap, ng hindi nangangailangan ng closure, ng hindi naghihintay na ma-realize niya ang anuman. Hindi ka lumalago para magsisi siya. Lumalago ka para hindi mo makalimutan kung ano ang nangyayari kapag ipinagkanulo mo ang iyong sarili para sa isang taong hindi nakakita ng iyong halaga. Akala niya, iniwan ka niyang sugatan, hindi iniwan ka niyang nakatuon. At ang focus ay nakamamatay dahil ang isang lalaking nasasaktan ay delikado. Ngunit ang isang lalaking ginagawang layunin. Pangpito. Ang pagiging detached ay isang sandata, hindi isang sugat. Hindi ka huminto sa pagmamahal, huminto ka sa pagdurugo. Merong pagkakaiba. Ang pagiging detached ay hindi nangangahulugang wala kang puso. Nangangahulugan ito na sa wakas ay naiintindihan mo kung saan mo ilalagay ang iyong puso. Dati, ibinibigay mo ito sa mga taong hindi karapat-dapat, umaasa na itatrato nila ito ng tama. Hindi. Ang lahat ng nakuha mo ay katahimikan, pagkalito, at mga paumanhin na huli na. Kaya ngayon ay detached ka na, hindi dahil ikaw ay malamig, kundi dahil tapos ka nang magaksaya ng kapangyarihan. Tingnan mo, ang emosyonal na pagiging detached ay maling nababasa ng mahihina bilang pamamanhid. Ngunit hindi iyon. Ito ay kaliwanagan. Ito ang kakayahang maramdaman ng lahat, ngunit pinipili pa rin ang disiplina. Ito ang kakayahang gustuhin siya, ngunit hindi kailanganin siya. Ang mamiss siya ngunit, hindi masira dahil sa kanya. Kapag ikaw ay detached, hindi ka na kontrolado ng mga resulta. Hindi mo siya kailangang bumalik. Hindi mo siya kailangang intindihin. Uminto ka na sa pakikipag-ugnayan sa realidad. At narito ang pagbabago. Ang sandaling na pagtanto niya na hindi ka na niya kayang kontrolin sa pamamagitan ng emosyon, doon papasok ang takot. Dahil ang emosyonal na pagiging detached ay nangangahulugang wala na siyang access, hindi sa iyong isip, hindi sa iyong damdamin, hindi sa iyong mga galaw. Pinawi mo ang iyong enerhiya, inalis mo ang iyong kapangyarihan sa misa. At nayon ay nakatitig siya sa isang lalaki na dati ay kanya, ngunit nayon ay sumasagot lamang sa kanyang sarili. Dati ay nagre-react ka. Nayon ay nag-oobserba ka. Dati ay humahabol ka. Nayon ay gumagalaw ka sa katahimikan. Ang pagiging detached ay hindi mo pagsuko. Ito ay ang pagbangon mo. Ito ang linya sa buhangin na nagsasabing, may pagkakataon ka na, hindi ka na makakakuha ng isa pa. Akala niya ay laging kang emosyonal na available. Laging isang tawag lang ang layo. Laging handang ipaliwanag ang iyong sarili. Ngunit na yon ay tapos ka na sa pagganap. Tapos ka na sa pagpapaliwanag. Tapos ka na sa pagdurugo. Para sa mga taong hindi man lang nagdala ng benda. Pangwalo. Hayaan siyang manatili sa katahimikan. Naghihintay siya ng reaksyon, ng text, ng istorya, ng pagkakamali.
Iniskan niya ang mga senyales na umiikot ka pa rin sa kanyang orbit, na emosyonal ka pa rin nakatali, na naghihintay ka pa rin ng closure na hindi kailanman darating. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka kakagat sa pain. Hahayaan mong humaba ang katahimikan, hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil sa kapangyarihan. Ang katahimikang iyon, hindi ito kawalan. Ito ay pressure. At mas lalo ni itong nararamdaman sa bawat oras na nananatili kang tahimik. Bubuksan niya ang kanyang mga mensahe, walang ni isang salita. Titingnan ang iyong mga social media, walang post. Magtataka kung nag-move on ka na, kung huminto ka na sa pagmamalasakit, kung talagang nawalan na siya ng kontrol. At habang mas nagtataka siya, mas lalong kinakain siya ng katahimikang iyon. Dahil kapag ang isang lalaki ay ganap na lumayo, kapag pinipigilan niya ang kanyang presensya, nalalantad ang lahat. Ang mga laro, ang manipulasyon, ang kontrol. Lahat ng iyon ay nawawala ng saysay kapag hindi ka na naglalaro. Dati ay agad kang sumasagot. Dati ay nagpo-post ka ng mga bagay para lang makita niya. Dati ay binibigyan mo siya ng espasyo para bumalik kahit kailan niya gusto. Ngayon ay hindi na. Ngayon ay unavailable ka, untouchable. Hindi dahil nagpapanggap ka, kundi dahil tapos ka na sa emosyonal na manipulasyon tulad ng isang puppet na may tali. At narito ang kabalintunaan. Siya ang sisira sa katahimikan, sa kalaunan. Susubukan niya ang sitwasyon, isang isang nakita ko ito at naisip kita, isang pahiwatig upang tingnan kung may access pa rin siya. Ngunit hindi ka tatalon, hindi ka hahabol, dahil ang katahimikan ay hindi isang yugto, ito ay isang hangganan. Ito ang espasyo kung saan nakatira ngayon ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Hayaan siyang maramdaman ang bigat ng kanyang mga pinili. Hayaan siyang manatili sa kawalan na nilikha niya. Hayaan siyang magtaka kung bakit ang lalaking dating nagmamalasakit ng malakas ay gumagalaw na ngayon ng lubos na tahimik. Ito ang kapangyarihan na hindi kailanman nagagamit ng karamihan sa mga lalaki. Hindi galit, hindi paghihiganti, kundi kapanatagan, katahimikan, at pagiging detached. Dahil kapag hindi ka na nagre-react, hindi ka na natatalo. Ang siyam. Muling magtayo sa mga anino. Hindi mo kailangang ipahayag ang iyong pagbabalik. Hindi mo kailangang mag-post tungkol sa iyong glow-up o magbigay ng mga pahiwatig na mas maayos ka na. Ingay lang yan. Yan ay kahinaan na nagkukubli. Tunay na paglago, nangyayari ito ng tahimik. Nangyayari ito sa mga anino, kung saan walang nanonood at walang pumapalakpak. Hindi ka nagtatayo muli para patunayan na mali siya. Nagtatayo ka muli dahil ang dating ikaw ay hindi na pinapayagang bumalik sa buhay na iyong itinatayo ngayon. Nag-gym ka hindi para sa paghihiganti, kundi para sa disiplina. Nag-iipon ka ng pera hindi para magmayabang, kundi para masiguro ang iyong kinabukasan. Hinahasa mo ang iyong isip, hindi para sa kanyang pagsisisi, kundi para sa iyong proteksyon. Dahil ang bagong bersyon ng iyong sarili ay hindi humahabol sa pagtanggap. Nagtatayo siya ng halaga, brick by brick, mga gabing gising, mga umagang maaga, nakakulong. Habang nagtataka siya kung saan ka napunta. Ikaw ay 10 hakbang na sa unahan, gumagalaw na parang multo na may layunin. Tingnan mo, ang mga anino ay sagrado. Dito ipinanganak ang iyong mga bagong pamantayan. Dito muling itinatayo ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Dito inilalagay ang iyong emosyonal na baluti, piraso-piraso. Wala nang labis na pagbabahagi. Wala nang pagpo-post ng sakit, umasang may aayos sa iyo.
Wala na ang lalaking iyon. Namatay siya sa giba ng dating ikaw. At ang lalaking pumapalit sa kanya. Iba siya gumalaw. Hindi mo ipinapahayag ang paggaling. Isinakatawan mo ito. Hindi mo sinasabi sa kanya na nagbago ka. Malalaman niya kapag hindi na niya makilala ang iyong enerhiya. Ang dating kahinaan na kanyang pinagsamantalaan, ngayon ay tumigas. Ang dating desperasyon na kanyang pinakain, ngayon ay nagugutom. Ngayon, ikaw ay isang lalaki ng katahimikan, aksyon at kontrol. Hayaan siyang magtaka. Hayaan silang lahat na magtaka. Hindi ka narito para makita. Narito ka para bumanggon. At ang pagbanggon na iyon ay hindi nangangailangan ng karamihan. Kailangan lang nito ng pangako. Pang-10. Kapag siya ay bumalik, wala ka na. Babalik siya. Siguro, hindi sa pamamagitan ng isang engrandeng paghingi ng tawad. Siguro hindi lahat ng sabay-sabay, ngunit sa huli ay babalik siya. Palaging nangyayari iyan. Maalala niya ang iyong pagiging consistent, ang iyong katapatan, ang kalmado sa iyong boses nang gumawa siya ng kaguluhan, ang paraan ng pagpaparamdam mo sa kanya, ng kaligtasan, habang naglalaro siya ng kawalan ng katiyakan. At kapag pinakumbaba siya ng buhay, kapag nawala ang kaba, kapag natuyo ang atensyon, titingin siya pabalik at matanto na ang lalaking kanyang itinapon ay ang pundasyon na hindi niya kailanman na-deserve. Ngunit narito ang baluktot. Sa oras na bumalik siya, hindi ka na nakatayo sa parehong lugar. Hindi ka na naghihintay. Hindi mo na tinitingnan ang kanyang profile, umaasa sa mga senyales. Hindi ka man lang kikibot kapag umilaw ang kanyang pangalan sa iyong screen dahil ang bersyon ng iyong sarili na kanyang nakilala ay hindi na nakatira dito. Siya ay inilibing sa ilalim ng mga buwan ng katahimikan. Pinanday sa pamamagitan ng disiplina at muling itinayo sa mga anino. Hindi siya babalik sa lalaking iniwan niya, sinusubukan niyang bumalik sa isang lalaki na hindi na nangangailangan ng kanyang presensya upang maramdaman na buo. At kapag napagtanto niya iyon, hindi galit ang kanyang mararamdaman. Ito ay pagsisisi. Ang uri na hindi na mababago ng isang "Hey, stranger" o isang paumanhin sa hating gabi dahil hindi ka mapait. Hindi ka malamig, wala ka lang, naka-move on, umangat, hindi na maabot. Ito ang hitsura ng Stoicism sa totoong mundo. Isang lalaki na hindi naghahanap ng pag-iiganti dahil ang kanyang kapayapaan ay parusa na. Isang lalaki na hindi nangangailangan ng closure dahil ang kanyang paglago ay nagsara na ng pinto. Gusto niya ng kontrol. Binigyan mo siya ng kawalan at sa kawalang iyon, natagpuan mo ang iyong sarili. Hindi mo kailangang patunayan ang anuman sa kanya, hindi ang iyong halaga, hindi ang iyong lakas, hindi ang iyong paglago. Dahil ang lalaking tunay na umangat ay hindi kailangang makita. Nararamdaman siya sa katahimikan, sa distansya, sa katotohanan na ang kanyang pangalan ay hindi ka na tinatablan, na ang kanyang alaala ay hindi ka na pagari, na ang kanyang